Magandang umaga mga bata! Bago muna natin simulan ang ating leksyon, ay kukunin niyo muna yung kwaderno sa pagbabaybay at isulat ito. Ibabaybay ang mga salita sa Lunes at Miyerkules at Biyernes. Maliwanag ba mga bata? Class, ano ba ang ating nakaraang leksyon sa Pilipino? Tama! Ano ba ang pandiwa? Magaling! Magbigay ng halimbawa ng pandiwa. Magaling! Meron ba tayong takdang aralin mga bata? Kunin ito at sama-sama tayong magwasto. Paano to? Magsaliksik ng ibig sabihin ng pangabay at panguri. Pakibasa ulit mga bata. Magaling mga bata, tama lahat ang inyong mga sagot. Okay mga bata, may lalahad akong pangungusap dito at tukuyin kung saan ang pang-abay o pang-uri. So una, si Juan ay mabilis. Sa pangalawa naman, mabilis si Juan maglakad. Okay, mahusay mga bata. So, base sa inyong sagot kanina, ang ating leksyon ngayon ay natutukoy ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. So mga bata, pakibasa ang ating kasanayan. Maraming salamat mga bata. So, batay sa ating kasanayan, ano kaya ang ating suliranin? So, ang ating suliranin, ano ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri? Pakibasa mga bata ang ating suliranin. So, balikan natin ang mga pangungusap na ipipresenta natin kanina. So, mga bata, basahin ulit ang mga pangungusap. Magaling! So, ngayon, dadako na tayo sa pagtatalakay. So, ano nga ba ang pang-abay? So, ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, ang pang-uri o kapwa pang-abay. At ang pang-uri naman ay ang mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop o pook. Ang halimbawa ng pang-abay ay mabilis si Juan maglakad. At ang halimbawa naman ng pang-uri ay si Juan ay mabilis. Ano ang pinagkaiba ng pang-abay at pang-uri? Magaling mga bata! Bilang pagsasanay, sagutan ang mga ito. Panuto, isulat sa patlang kung ang nakasalangguhit na salita ay pang-abay o pang-uri. Okay, tapos na ba kayo mga bata? Sige, sasagutan natin ang limang patlang. Unang pangkat. Magaling siya magluto. Pangalawa, siya ba ay mapagkakatiwalaan? Pangatlo, si Angel ay masipag. Pang-apat, siya ay talagang mahusay. Panlima, matyagang mag-aaral si Ana. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 o 4 na puntos? Magaling mga bata! Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, hahatiin ko muna kayo sa 2 grupo para sa ating pangkatang gawain. Bago natin simulan ito, ano muna ang ating pamantayan sa pangkatang gawain? Okay, ang ating mga pamantayan sa pangkatang gawain ay ang gawin ng tahimik, tulungan ang pangkat, at huwag gumala kung saan-saan. Naintindihan ba natin mga bata? Sige, tatawagin ko ang inyong mga leader at kunin ang activity card dito sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga pwesto. Bago nyo sisimulan ang inyong pangkatang gawain ay pabasahin ko muna ang panuto. Panuto, suriin ang mga salitang naglalarawan ginamit sa
naglalarawang ginamit sa loob ng pangungusap, isulat ang po kung ginamit bilang pang-uri at pa kung ginamit bilang pang-abay. Naintindihan niyo ba ang punto, mga bata? Okay, simulan niyo na ang inyong pangkatang gawain. Tapos na ba ang lahat, mga bata? Ipakita niyo yung mga sagot sa pisara. Ngayon, ibahagi niyo ang iyong mga sagot at siguraduhin niyo na sumusunod kayo sa mga pamantayan sa pag-uulat. Ano ang mga pamantayan sa pag-uulat? Magaling! Ito ang mga pamantayan sa pag-uulat. Pakibasa, mga bata. Mayroon na kami isang papel dito. Gagamitin natin ito para sa isang maliit na panipunang eksperimento. Ipapalagay natin na ang papel ay kumakatawan sa isa niyong kaklase. So, ngayon, gusto kong magsabi kayo ng masasakit na salita para sa papel na ito. Ngayon, sabihan niyo ng sorry ang papel. Naayos na ba ang papel? Tama. Ganyan din ang mangyayari kapag nagsasabi kayo ng masasakit na salita sa inyong kaklase o kaibigan. Kahit na magsabi kayo ng sorry, ang pinsalang nagawa ay maaaring hindi na tuluyang maghilom. Ano ang dapat natin gawin upang maiwasan ito? Magkakaroon na naman tayo ng isang pagsusulit, mga bata. Kumuha ulit ng pirasong papel at sagutan ito. Bago muna natin sagutan ito, babasahin ko muna ang panoto. Lagyan ng check kung ang sinalungguhitan na salita ay pang-abay at X kung ang sinalungguhitan ay pang-uri. Kayo naman. Magaling. Tapos na ba kayo magsagot, mga bata? Ngayon, wasuhan natin ang inyong mga sagot. Sa una, si Lola ay masungit. Tama, X o pang-uri. Pangalawa, matangkad si Jose. Tama, X. Pangatlo, talagang magalang siya na bata. Tama, ito ay check o pang-abay. Pang-apat, tamad na bata si Ronnie. X. Panglima, totoong mahusay siya sa pagbigkas. Tama, X. Sino ang nakakuha ng 5 puntos o 4 na puntos? Magaling! Sino ang nakakuha ng 3 puntos? Magaling. Okay? Ngayon, kunin nyo ang inyong assignment notebook at isulat ito. Babasahin ko ang panoto. Tukuyin kung ang pangungusap ay pang-abay o pang-uri. Lagyan ng PA in capital letters kung ang pangungusap ay pang-abay. At PU kung ang pangungusap ay pang-uri. Naintindihan ba, mga bata? Tapos na ba kayong magsulat? Okay. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay may natutunan kayo. Paalam!